Hi guys! Welcome back to our channel! Okay, so yung vlog na to gagawin natin habang nagpabiyahe tayo papunta sa Huahing. So medyo malayo-layo din sa atin yon. And then after that, punta tayo ng Cross Iron. So itong update na to ha, medyo na-late ako. Kasi nga sabi ko I had to recover pa sa voice ko. So nung lumabas yung news na to, yan, wala tayong boses. Kaya ngayon na naka-recover na tayo. So sana makatulong pa rin tong video na to sa mga international students and syempre sa mga incoming international students. Yan yung mga paparating pa lang. So ano nga ba tong update na to, no? So natapos na yung unlimited working hours ng mga international students last April 30, 2024. Okay? Oh, no! So sad news yan sa mga kaibigan, kaklase natin, sa mga kakilala nating international students na nakakaipon talaga ng pera sa pag-full-time work habang nag-aaral. Yung iba pa nga, double job or triple job as long as nakakayang balansehin yung aral at trabaho. So ito nga pala, no, background na lang. So backtrack din tayo para maintindihan natin yung changes dito kasi sa Canada, lalo na affecting international students, no, ay pabago-bago talaga yung mga policies. Okay, nung dumating kami pala nung 2022 dito, or bago dumating, alam na namin ang international students talaga allowed lang na mag-work ng up to 20 hours a week while class is in session. So habang may pasok ka sa eskwela, whether online yan or in person, 20 hours a week lang yan. Pero kapag term break na, scheduled term break ng inyong class or sa school, yan, unlimited na yon. Pwede ka na mag full time, pwede ka na mag double job, whatever it takes yan, kung ano yung kaya ng katawan nyo. And then come November 15, yan, nandito na tayo noon. Yan, nag-start na mag-issue ng policy na inaalaw na yung mga international students, yan, no, na mag full time, yan, even more than full-time hours na 40 hours kasi tinanggal na yung cap na 20 hours a week. So may mga kaklase nga ako na 40 hours, yung iba pa double job, even being a full-time student. So basta kaya ng katawan nila, nagtatrabaho sila, and sobrang laki ng naitulong ng policy na yun sa pag-iipon ng tuition nila, sa pagbabayad ng bills kasi nga taas na ng cost of living. So yun, ang policy noon simula nung November 15, 2022 until December 30, 2023. Yun yung unang policy, ha. So full-time work yung mga international students, so allowed sila. Even ako utilize ng policy na yan kasi naging full-time worker din tayo sa Nordstrom before. Yan, hindi tayo na-limit sa 20 hours a week. Yan, because of that allowance. Pero before that expiration on December 30, 2023, in-extend pa yan ni Immigration Minister Mark Miller up to April 30, 2024. Kaya masaya na naman yung mga estudyante kasi yan, tuloy-tuloy pa rin yung working hours nila na unlimited kahit nag-aaral. And ito na nga, tumating na yung April 30. Actually, mga few days before, nagtatanong na yung mga kasamaan ko, extend kaya or gagawing 30 hours. So meron tayong vlog actually about it kasi may lumabas ding news na parang baka gawing 30 hours a week yung mga yung allowed hours para sa mga students kasi 40 hours is too much daw, and then 20 hours may be too little. Baka we can meet halfway daw. So 30 hours na yung kumakalat na balita. Pero ito ito na yung naging resolution. Ito na yung naging announcement. So starting May 1, 2024. So nag-start na ito actually. Balik 20 hours a week na lang yung mga students. So actually hindi naman ito kagulat-gulat dahil ito na talaga ang normal na policy. So
sabi ko nga sa inyo, yung pagtatanggal ng cap and then yung pag-aalaw sa amin before na full-time work para sa mga students ay temporary policy lang yan. So ibig sabihin kung kailan lang may need for labor, ganyan, di ba, na kailangan yung mga maraming employers dito sa Canada, then sige, para maka-apply yung international students. Pero upon review, di ba, kasi ngayon 2024 na, iba na yung sitwasyon. So binalik na ulit sa 20 hours a week. So ito yung sad sa mga kaklase na kakilala ko na umaasa sa pag-work ng full-time para makabayad din ng bills, makabayad ng tuition. Kasi kapag bumaba daw yung hours nila, like 30 hours na lang, or yan, ito nga 20 hours na lang yung allowed while class is in session, hindi na sila ma-hire ng company, meaning they have to resign and hindi na sila may employ doon dahil ang kailangan na worker ay full-time. So maghanap sila ng employer na nag-a-accept ng mga part-time workers, which is 20 hours a week. So yun, may kilala tayong ganyan na naapektuhan kasi biglang nagtatrabaho siya ng full-time ng matagal na panahon hanggang April 30, biglang May 1 bawal na. So yun, so she has to find another job. Pero ito nga pala, no, kapag naman term break nyo yung May 1, yan, and then until August, kasi may mga ganyang schools yung May, June, July, August, katulad namin sa SAIT, term break yan. So, hindi kayo affected ng 20 hours a week limit. So, ibig sabihin, pwede pa kayo mag full-time work or unlimited hours. Yan, kasi term break nyo naman. Ibig sabihin, hindi kayo nasasakop ng policy na ito for the meantime. Okay? Pero ito pala, pagdating ng September 2024 or fall intake, although wala pang exact date kung kailan magiging effective, yung mga students, yan, while class is in session, they're allowed to do 24 hours a week na work. Yan, nadagdagan naman ng 4 hours kasi binalanse nila yun kasi kunwari kung 8 hours a day daw yung shift, yan, mabibitin ka for the third day kung 20 hours lang. So ginawa ng 24 para maka at least 3 araw na work naman daw yung students, yan, sa isang company. So at least 24 hours is still not bad. Although yun nga, syempre very different na yun kasi kumpara sa policy before na up to 40 hours or unlimited hours, yan, 1 to sawa ang mga international students before. So again yung mga limit na binanggit natin, hindi to nag-a-apply if currently on term break kayo. So kailan pa yung term break, you should ask your school kasi may designated date sila for that. And then hindi rin ito nag-a-apply if on campus yung trabaho. So pwede kang mag more than 20 hours a week kapag in campus yan while class is in session. So bakit ba binalik itong 20 hours a week ngayong Mayo sa mga students? Yan, base kasi sa news na lumabas, no, ayon kay Immigration Minister Mark Miller, and tama naman siya dito, no. Kapag na-issuean kasi yung international student ng student visa, for sure, ang purpose mo dito sa Canada ay mag-aral. So, international students are here to study and not to work. So, yun yung statement na binitawan niya when he released the news. Tapos, kumbaga bonus na lang din naman yung... Oo, bonus na lang yan para may pambayad daw sa bills. Pero hindi daw ito dapat maging paraan yung pagtatrabaho, no, para mag-ipon ng tuition. Kasi nga, nandito na nga yung requirement nila na adjusted proof of funds. So, sinasabi nila na dapat talaga when international students come here, ay dapat ready talaga sila sa pambayad ng tuition. So, yun, dumoble na nga, diba? From 10,000, naging 20,000 na. So, aside from that, according to the news, sabi nga, if working around 30 hours a week daw kasi ang mga estudyante, there is a material impact on their studies daw. So, 30 hours din daw based on their research ay it is already close to working full-time hours. Actually, may mga companies na kino-consider na okay, if you will work 30 hours, you will be considered full-time. So, depende sa policy. So, ayaw na raw ni Immigration Minister na yan mag-work to
full-time hours ang mga international students dahil nakakasira daw yon ng pag-aaral. And ito very true din to. So, syempre sa panahon ngayon, di ba baby, sobrang hirap na talaga maghanap ng work permit at LAMIA. So, yung iba, binibenta pa yung LAMIA. Napapalataan natin mga 20,000, 30,000. Yung parang katumpas na ng tuition. So, imbes na mag-work permit sila o maghanap ng LAMIA, ginagawa na nilang option ngayon yung student permit. Yan, kasi sabi nila, unlimited working hours naman. So, yun na lang kukunin ko kaysa working permit. So, yun yung ginagawa nilang option, which is ayaw ng Canada mangyari kasi nasi-circumvent yung very purpose ng student visa. And ito, another reason din na bakit nilimitahan na naman ulit yung working hours ng students is because the employers tend to abuse the international students. Yan, especially based on the wage, 'di ba? Kapag may nakikita kasi yung employer na sobrang daming international students na nag-a-apply, willing to take the job, yan kahit sobrang baba ng sahod, yan, naaabuso na yung mga international students, hindi na naibibigay yung dapat na sweldo para sa ganitong trabaho. So, nawawala na rin ng work yung mga permanent residents dito sa Canada. And then, Canadian citizens, yan kasi nakukuha na ng international students sa mababang halaga, yan, sa mababang sweldo. And yan, based sa statistics na nilabas din nila, no, ng Department ng Immigration, more than 80% daw ng international students dito sa Canada ay nagtatrabaho. Okay, so ibig sabihin talaga mataas ang pangailangan ng international students sa work, pero kailangan pa rin talaga i-restrict or i-moderate yan kaysa pauwi tayo sa pang-aabuso sa part ng employer and then sa part din ng students, kasi minsan yun nga, hindi na sila pumupunta dito para mag-aral kundi para magtrabaho na lang. Yan, and ito minamatch lang din nila ang working hours ng Canada sa other international student programs ng other countries. Like yan sa Australia nga daw, 48 hours in 2 weeks. So parang 24 hours a week din yung kakalabasan. So yun yung naging resolution and announcement yan for the international student program dito sa Canada. So yun guys, yung update natin regarding international students. So if you are an incoming international student sa fall intake, yan different yung number of working hours nyo 24 hours a week. Pero ngayong May until August or before September, kung ano man yung exact date na sasabihin nila, so that will be 20 hours a week lang ang pwedeng i-work na mga international students while class is in session. Okay, so basta kung term break naman, there's no problem. Yan, you can do full-time work or unlimited working hours a week. Okay? So ano masasabi mo, Alvin, sa policy na to? Ako siguro based sa sitwasyon natin, o let's say halimbawa bagong dating tayo dito, siguro hindi naman natin kailangan pagbasihan talaga yung 20 hours o 40 hours kasi normally talaga 20 hours lang naman talaga yung binibigay. Kumbaga bonus na nga lang talaga ng gobyerno yan sa atin eh. Yes. No, kaya hindi natin dapat masamain or ikasama ng loob na bakit ganito, dati 20 hours ngayon 40 hours naging 20 na naman. Yes. So baga sunod na lang tayo sa batas, kung ano man yung ibigay sa atin, pasalamat na lang tayo, at least binigyan tayo ng ng work. Yes, I agree. Para din talaga sa mindset ng mga papuntang international students dito, maghanda talaga ng budget. Yan, kasi hindi mo rin masasabi yung policy kung sabihin natin dati na unlimited working hours. Magbabago at magbabago yan. Kasi nga, tingnan nyo naman yung effect dito sa Canada. Ang daming umaaray na permanent residents and Canadian citizens na aagawan ng trabaho. Although hindi lang international students ang nakakakuha ng work, marami pang iba. Yan. Yan na pwedeng maging factor. And yun, may nagtatanong din pala sa comment section, nakakabasa ako. Yan, pwede daw ba? Kasi 20 hours a week naman eh. What if in 2 weeks, diba? Mag-work ako sa first week ng 30 hours and then sa second week ng 10 hours. 40 hours pa rin naman daw yun, diba? Pwede kaya? So, dito sa Canada kasi, super strict ng policy. So, kung sinabi nilang
20 hours a week. Yan, wag na natin i-modify ang computation. Sabihin natin 30 plus 10 is 40 and then 20 plus 20 is 40 rin naman. So kung strict sila na 20 hours a week, sundin nyo na lang yun guys, para hindi kayo magka-problema. Malay nyo kasi pwede kayong ma-deny pag mag-apply na kayo ng PGWP application. Sobrang sakit pa ng ulo nyo dyan. Kaya sumunod na lang talaga guys sa batas. Kung anong binigay ng gobyerno, sundin natin yun. Sundin nyo na lang guys yung 20 hours a week. So yung iba rin may nagtatanong, what if sumobra ako ng 21 hours? Yan, kasi hindi ko napansin, na miscalculate, whatever. Ang nababasa ko na sinasabi nila, kung one time lang yun at hindi sinasadya, yan, you can explain na ganito yung nangyari, pero you don't make it a habit. Yan, otherwise, yan, another ground na ma-refusean kayo ng PGWP application. So, dapat talaga, as much as possible talaga, yan, sunod tayo sa mga nilalabas nilang rules and policies. Kasi, itong allowance to work ng mga international students ay malaking bagay na rin. So, wag natin abusuhin. Diba? So, malaking tulong na rin yung 20 hours a week ngayon and then 24 hours a week by coming September. So, yun. That's good. Yan, so, ito nga pala yung downtown, no? Ano pa ka tayo? So, papunta na kami ngayon ng Cross Iron. Yan. So, sulitin rin muna ulit ang weekend bago magpasukan tomorrow. Bilis lang ng araw, no? Sipin nyo, May na. Yeah. Kasi ilang, May, June na sunod. Kalahating taon na tayo. Diba? Hindi mo akalain. Bilis. Sobrang bilis. So, yun lang guys ang ating update for today. I hope makagawa rin ako ng vlog next time. Yan, regarding PGWP. I know marami nang nag-message sa amin. So, pasensya na po. Lalo na kasi yung mga natapos ngayong April. I know na you already found your answers kung paano mag-apply for PGWP. So, hahabol na lang ako later on kasi ako sa May pa kami matatapos ng technically ng term dahil meron pa kaming co-op. So, yeah, if you have any questions, you can leave your questions down below. And sa mga bago po sa aming channel, you can consider subscribing po. And yeah, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming future uploads. So yeah, we'll see you on the next one. Peace!